So may back-to-back kaganapan nga kami noong nakaraang linggo. Recognition nga ng pinsan ko at graduation naman ng kapatid ko. At dahil matatapos na daw ang recognition, dito nga kami pinadiretso sa Kenny Rogers Taytay branch. At dahil hindi nga naman nila kami sinama dun sa mismong place kung saan ginanap yung recognition ni Star, waiting lang kami dito, kaya para kaming eat and run, o diba? Basta may kainan, mga laging present. So maya-maya nga lang ay nandito na rin sila. Dapat nga dito na kami sa baba po pwesto, kaso dahil hindi nga kami kasya, ayun pinalipat kami dito sa taas. At dahil pare-parehas nga kami mga nagutom, hindi ko na masyadong na-video mga kaganapan habang kami kumakain. So after nga namin kumain, ay may gift nga pala silang dala-dala dito. Naguhulaan pa kami kung anong laman nito. Sabi ko baka lechon ng laman ay pinagkabalot-balot pa ng malala. O kaya naman Barbie doll. Kahit siya'y matanda na. At ayan nga, tinutulungan na nga siya mag-unpack dahil ang hirap-hirap talagang buksan. Ewan ko ba dito sa pinsan ko? Kung sino ba nagbalot dito, nahihirapan talaga siya mag-unwrap. Mukhang yung ate nga niya may pakana. So ayun nga, gitara pala ang laman niya. Hindi man lang namin nahulaan. Ano ba naman yan? At bukod nga dyan, meron pa ibang irregalo. Ang nakakatuwa dito, habang nag-a-unpack siya, hindi na nga niya masyadong binabasa yung letter, no? Talagang binubuksan lang niya yung mga regalo. Siguro sobrang excited hindi na rin niya naalala. Tsaka lang niya naalala, no? Sinabi na namin. Kaya yan, sa huli lang niya binasa, nahanap pa niya yung lagayan. So after nga nito, nagkokonting chismisan at kwentuhan lang mga majajonda. Tamang kinig lang tayo. At maya-maya nga lang umuwi na rin kami pagkatapos. Sabi ko nga sa inyo, eat and run nga lang kami, kumain lang talaga kami doon. Sayang nga lang at di kami nakapag-sharon kasi naubos din lahat ng kinain namin. Walang natira, halos lahat kasi talaga kami mga gutom. So, nung sumunod nga na araw ay graduation naman ng kapatid ko. Kaya nandito kami ngayon sa Antipolo Cathedral. Since dito nga siya nag-aaral, no, dito din pala gaganapin yung graduation mismo sa simbahan. First time ko maka-attend ng ganitong graduation na sa simbahan ginaganap. Siguro kasi dahil Catholic school nga, no. Noon kasi sa amin talagang naghahanap sila ng venue for graduation. At ayan na nga, picturean ko daw sila, walang sawang kakapicture. Maya-maya na nga lang, pinapasok na rin kami dito sa loob ng cathedral at may pila nga silang sinusunod. Buong akala ko lang talaga graduation ang magaganap dito. Hindi ko alam na pinagsabay pala nila ang misa at ang graduation, kaya napatagal kami dito sa simbahan. Sana nga binukod na nga lang nila yung misa, kasi inabot kami hanggang 10 PM dito. Halos literal magkanda gutom-gutom talaga yung mga estudyante at mga magulang, no? At ayan na nga, magmamarcha na nga sila dito. Hindi ko alam kung masaya ba yung kapatid ko o hindi. Hindi man lang kasing umingiti. May kumukuha sa kanila for picture, pero tignan mo naman, napaka-bland ng mukha. Hindi man lang umiti. Hindi mo alam kung may dinadalang sama ng loob, no? At maya-maya nga lang, hinahanap ako ng nanay ko kung nasaan daw ako. Doon daw kasi ako pumwesto sa kanila dapat. Hinaantay ko lang siya tumingin dito sa kabila, kaso di niya ako makita. Ay, Diyos ko po, kaya lumapit na lang ako. Siya kasi laging natataranta kapag hindi kami napagkikita. At dito na nga nagsimula yung misa. Ayan si Father, Medyo i-skip na nga natin to dahil napakatagal ng misa at ng commencement nila. So, nung tinatawag na nga yung pangalan ni Rap-Rap, ayan. Lumapit na lang ako dito malapit sa may stage para makuhanan nga din naman sila. At finally, nasabi niya sa sarili niya na ako ang nagwagi. Dahil finally, tapos na nga siya sa senior high at magkakolehiyo na. Samantalang noon, hindi nila alam kung paano ito makakatapos ng kinder. Kaya pala wala ako masyadong kuha ng graduation. Naalala ko nga palang nakatulog ako ng mga time na to. Sobrang tagal ba naman So habang nag-aantay nga kami kina Rap-Rap, nag-iisip kami kung saan kami kakain. Dahil sobrang late na nga ng mga oras na to, wala kami maiisip na 24 hours. Kaya dito na lang kami sa Guillaume napunta sa may Marcos Highway. O diba napalayo pa? Sila kasi kahit abutin ng madaling araw, open na open pa. At ito talaga yung isa sa mga samgyup places na pinaka-favorite ko sa lahat. Ang sarap kasi ng mga side dish nila dito. And as well as yung mga meats nila, panalo. May chicken, may pork, may beef, kompleto. Ang nakakainis lang talaga sa part na to kapag ka nagsasamji ka at gutom ka na talaga, kailangan mo pang mag-antay na maluto yung mga meats, Hindi siya pwede sa mga mahihina at pababa ang pasensya mga day. Lalo na sa mga bugnutin. Sana may mga tagaluto na lang Char. Tamad yarn. Buti na nga lang, meron din nga palang chicken dito. Since ang father ko nga ay hindi rin pwede sa mga meat, sa mga pork, beef, ganyan. Ayun, yun ang nilafang niya. At na-enjoy din naman ang kain namin dito. Sobrang dami kong nakain mga day. Sira na naman ang mga diet ng mga ite. Kaya ayan, habang nagpapahinga kami at nagpapatunaw ng kinain. Tamang ukantuhan lang kami dito. Nagkakantahan pa kami. At habang nag-aantay nga kami ng bill,
Na-check ko nga pala dito yung menu nila. Para na lang din makita nyo, Kasi aside doon sa menu nila, may other din silang mga pwede nyong orderin dito ng a la carte. Ayan. Sobrang dami ng choices and meron din silang mini mart dito kapag gusto nyo bumili talaga ng meat lang or yung mga noodles, Korean stuffs, ganyan. So after nga ng lahat, ayan, umuwi na rin naman kami after nito. Gawa nga nang wala naman kaming ibang pwedeng puntahan eh. At dahil ang dami nga nating nakain, ito, minum ako ng fiber blend ng Rake Skin. Ayan, para lahat kinabukasan, flash out talaga. Kaya hindi nakakatakot kumain ng madami kasi alam mo, may lalabas mo talaga lahat kinabukasan. Available nga pala to sa TikTok and Shopee namin or pwede din naman kayo umorder online. Yan na.